Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 16 to 31. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, ay baluga, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin. Paano ito baguhin? Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yun negative, it's a warning para you have an idea, no, to fix something into your life. Pero kung gusto niyo na positive lang, gusto niyo marinig, talaga, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. May tao na matigas ang ulo or unwilling to change, ano? Iba sa inyo is magkakaroon ng mga bagay na pagsasaayos, pwedeng ganon, o may mga paglilinis na magaganap o mangyari. Pwede rin na iba dito is maglilipat kayo ng mga bagong bahay, magpapaayos ng bahay, mag-aayos ng bahay, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Beware of self-delusion. Mag-ingat ka na lang din, no? Baka may mga bagay na bigla kang bumuga ng apoy, yung pala, hindi naman pala. Yan, yung mga maling akala, o kaya magpigil-pigil, or pwede rin na doon ka sa point na magpipigil ka, no? This time, or this second half, ganyan. Kumbaga, kahit na gusto mo magsalita, magbigay ng opinion, or maggalit, or mainis, pwedeng magpipigil ka. Or sa iba is kailangan yung magpigil talaga, no? Yan. Baka alamin mo muna ang bawat sitwasyon. Danger especially in money matter. Okay? Ibig sabihin, iba sa inyo is, kung titingnan ko siya dito, dahil kanina isabi ko may taong kasi may March din tayo, ayan o, lungkot. May lungkot. Mag-ingat ka na lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo pagdating sa pera. No, kung titignan mo ito, nagiging sneaky siya, tapos may pangil siya, di ba? Yan. Pwedeng nahandoon yung point na baka ito maging ganito ka talaga, di ba? Yan. Maybe there's a sneaky, or nahandoon yung iba sa inyo is may mga bagay na pwedeng magiging delikado pagdating sa pera. Pwede halimbawa, meron kang pera sa bangko, or kaya meron mangungutang, o kaya may mga, ano ba sa Gcash, Gabi mga ganun. Kung ano man yan, basta related to money. Maybe iba sa inyo is magkakaroon kayo ng financial problem. Pwedeng ganun. Kasi nandito kasi si Dragon, pwedeng ito is panluloko no? O pandaraya. Ganyan. Ay, nako, hidden secret can harm you. Ito na nga. Kung ano man ito, pwedeng iba sa inyo is masikreto, or tahimik ka lang talaga, or may mga bagay na katotohanan na pwedeng makasakit sa iyo, or may mga malalaman ka. Yan. Maaari may mga tatakbo sa isipan mo. Trust your intuition dito ha. Stepping into a new experience. May mga bagay na maaaring itatry mo this time. Ganyan. May mga susubukan ka na mga sitwasyon. Sinubukan mo na noon o susubukan mo siyang muli ngayon. Pwedeng gano'n. Sa iba sa inyo is kung ano man yan, kung anong experience man yan na bago na gagawin mo. Or pwede rin na, halimbawa, nakatapos ka na magbayad ng ganito, nakatapos ka na sa ganito, sa ganon. Pwedeng ganon. Or mga bagong pagsubok. Mag-ingat lang kayo sa leg. Ikaw or someone into your life, pwede rin na may mga mananakit ang paa. No? May mga pamamanhid, may mga pamumulikat, or kaya goat, o kaya masugatan, madbaksakan, mabunggo, magkapasa. Kung ano man yung mangyayari, ingat kayo, ha? And pay attention to your work. This second half, ang nakikita ko dito is may mga ayusin kang bagay-bagay. Maaari mas more ka mag-focus to fix something in your life, aasikasuhin may mga bagay na kailangang tapusin, kailangan na umpisahan, maaaring ganun. May mga, pwede rin dito is may mga aaralin ka dito, may mga messing situation na gusto mong gawin o ayusin. Mas more ka mag-focus this time. Nahandun din yung sitwasyon na
Maaaring may mga sikreto ka na malalaman, maaaring ganun. Diba? Kung ano man yan sa iba sa inyo. Tingnan natin to. Ay, gong. An exciting event, yan, may mga exciting event na magaganap o mangyayari sa iyo. Yan, maaaring excite. Kung ano man yan, halimbawa, exciting ka kasi may maratanggap ka na blessing, o kaya exciting ka kasi may mga magkikita-kita, union, celebration, pwedeng gano'n. Or may mga exciting good news, events, surprise parties, or basta kung ano excitement yan. Or news man iyan. Pero mag-ingat kayo pa rin kay Dragon, Bird, tsaka Skull ha. Ingat kayo. Tingnan natin ang energy ni Virgo. May mga i-working out ka dito. Or kinakailangan na pay attention to your work. Or kinakailangan. Kung ano yung mga bagay na to, mag-trust ka sa intuition mo. Ayan siya ha. Ulitin ko lang uli para hindi kayo, warning yan. Energy niya, Virgo. Mga gusot na dapat ayos. Ay, devil! Sa'yo, may devil. Okay. Energy niya po. Ay, ito na lang. Baliktad. Ano po ito, universe? Energy niya. Okay, energy mo. 2 and 2. Energy mo this second half. Nandito ka sa sitwasyon mo na mga bagay ka na pag-iisipan na plano. Yan, magkakaroon ka na, mag-iisip ka ng mga plano this time. Ganon. Sa iba naman sa inyo is, may mga sitwasyon daw na mai-stagnant ka. Ganyan. Yun nakikita ko sa'yo. May mga sitwasyon na maaring magda-doubt ka. Ganyan. O kaya, may mga sitwasyon na aalamin mo muna, i-discover mo muna, pag-aaralan mo muna, ganyan. May mga sitwasyon din ako na nakikita na ipiprepare, parang thinking about something preparing. Ganyan. May mga, parang hindi pa siya, may mga bagay na hindi mo pa siya maumpisahan. Hindi ko lang maintindihan. Pero may mga bagay na hindi mo pa siya maumpisahan. Pwede rin na magdadalawang isip ka doon sa bagay na yun. No? O kaya nahadon ka sa point na magiging very careful ka doon sa bagay o sa sitwasyon na yun. Kaya hindi ko nakikita na i-start mo siya or i-force mo siya kaagad. Yun ang nakikita kong parating sa iyo. Also, nandito rin yung sitwasyon na may time or point by this second half na magno-know ka. Yun ang nakikita ko dito. And makakaramdam ka rin ng fear or takot or kaba. Ganyan. Sa nakita ko. Kaya siguro nagda-doubt ka. Maaring gano'n. May mga i-discover ka o may mga need to discover by this second half. Maaring gano'n. Na doon din yung sitwasyon na parang you don't know how to proceed eh. Kung mag-action ka ba or hindi. May isang sitwasyon na i-stop mo muna. Parang gano'n. Parang, okay, sandali lang. Wait lang. Sandali lang. Parang nandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Meron ka ikagugulat o ikakashock o ikabibigla. Another message to Meron ka kakagulat o ikabibigla o kakashock na isang sitwasyon sa buhay mo. Ganyan. Ate, maganda ba siya? Yes, maganda siya kasi this is a good news. Also this is an achievement. Feeling happy, fulfillment, abundance also, no? Sa iba dito. And also is, there's an overflowing of emotions. Ganyan. Ako nakikita. Maganda siya. Iba dito mga mga instant opportunity is coming. No? Nako, patay tayo dyan.
Parang nag-isolate ka, no? Ingat ka sa ano, no? Kasi parang, hindi ko lang alam kung ikaw iyon. Another message, kung ikaw iyon or vice versa. Ang nakita ko kasi may tao na masasaktan ka sa kanya. Or ikaw makakasakit ka sa kanya. Ganun. Pwedeng may sasabihin ka na makakasakit sa kanya. Or siya may sasabihin siya na makakasakit sa'yo. Parating kay Virgo. Universal na parating kay Virgo. Show me. Ingat na lang kayo ha. Medyo iwasan mo na lang. Or intindihin mo na lang kasi baka mamaya may pinagdadaanan siya if ever na vice versa tayo. Ganyan. Baka nabigla lang siya. Mga ganun. Parating kay Virgo. Kung nababagalan kayo ha, para-paraan din pag may time, alam niyo na. If the emotions is high, intelligence is low. Parating sa kanya. Okay. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo. May bata. May bata. Ako nakikita dito kasi andito rin si Full. May bata o mas bata sa iyo to no? So nakikita ko dito na mahihingin sa sayo. Or may sasabihin sa sayo na gusto niya to, gusto niya yan, gusto niya. Maring ganon. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba sa inyo, parating sa iyo is magiging busy daw kayo. Yan, baka iba sa inyo is magiging busy kayo kasi may mga gagawin ka kayo. May mga responsibility kayo na gagawin. May mga sitwasyon ka na, ano to? Plano. Pare may plano ka na ginagawa or gagawin na mas magiging responsible ka doon sa sitwasyon na yon. Yun ang nakikita ko sa ito. And then also, parating sa'yo, you will become a center of attention. Pwedeng pag-uusapan ka rin. Yan, pwedeng pag-uusapan ka o kaya naman andito ka sa sitwasyon mo na nahando na yung self-esteem mo, ganyan. May mga tao or may tao na magbibigay ng suporta sa'yo or ikaw mismo magbibigay ka ng suporta sa mga tao o sa tao na yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Also, iba sa inyo is you always thinking in advance. Kumbaga, kung makakagood ba siya or hindi. Kung yung iniisip mo talaga handun yung point na advantage and disadvantage ng bagay, Also, nahandun din yung pagsisave ng money sa nakikita ko sa inyo kasi parang meron kang goal to your life to achieve na you want to achieve. Yan. And also, is yung iba sa inyo is either ikaw or someone, may taong, magkakaroon siya ng magiging defensive or didepensahan niya yung sarili niya sa'yo or ikaw didepensahan mo yung sarili mo sa kanya. Yan ang nakita ko sa iba. Tingnan natin ang dapat mong iwas. Actually, may mga, sa iba, hindi naman kay lahat to pero may taong mga galit sa'yo. Or pwede may mga taong hindi ka gusto talaga. Dapat iwasan ni Virgo. This second half. Okay. Dapat mong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Alam ko naman na patient ka naman. Dapat mong iwasan yung imagine ka na imagine pero wala ka namang ginagawa. Ganyan. Iwasan mo yung pagiging moody or mga taong moody. Yung maghintay.
yung hintay ka lang ng hintay, pero wala kang ginagawa. Or yung, iwasan mo yung, not to explore yourself sa mga bagay-bagay. Siyempre, explore to growth, diba? Subok lang ng subok, no? In a good way, siyempre, pag-isipan mo pa rin maigi. Iwasan mo, siyempre, yung hindi mo pagkatiwalaan yung sarili mo, o maging bilib sa sarili mo, or hindi ka magtiwala sa mga tao na sa paligid mo, na kaya nila yon, na kaya nila mag-success, kaya nila yung iangat yung sarili nila, ganyan. And iwasan mo rin yung mga taong sumasalungat o pagsalungat, no? Yan. Huwag ka na lang sumalungat or pwedeng magbigay ka ng advice, ganyan. Pero yung pagsalungat, iba na yon. Mas good kasi yung advice kaysa ka magsalungat o magbigay na agad ng negative na opinion, di ba? Yun na lang. Sa tingin mo ba? Sa tingin ko, what if ganito na lang? Siguro mas makakagut. Hindi yung, wag yan kasi hindi naman maganda yan. Eh. Ano ba yan? Ba't naman, wag gano, umiwas ka sa ganon. Yung mas makakagut yung in a good way mo siya iwasan mo. Kasi isa rin niya sa, baka ma-hurt sila, ganyan, di ba? Ganyan. And also, iwasan mo yung mga hindi pagkakasundo, pagtatalo, sobrang gastos, alam ko na hindi ka naman ganon. Yung mga taong over-emotional, mga taong narcissist, over-exaggerated, o being exaggerated, yung mga taong mapanglinglang, or mga taong nagpapanggap, or mga taong hindi makatotohanan. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Siyempre, yung isa rin yung insecure, no? Ibang tao insecure or being ma-insecure ka. Halimbawa ba, siya meron ganun, ba't ako wala? Ako din, gusto kong ganun. Iwasan mo na. Kung, if ever na. O kaya yung mga taong ganun na nakipag-competitive sa'yo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Virgo. Anak, sandali. Magkaano tayo kay mami. Ito anak ko. Love. Okay. Iba dito, ano to? Family related. Okay, kung kayo is single, is may tao na naghihintay. May taong naghihintay o maybe ikaw ang naghihintay talaga na makita. Parang you're searching for the lovers or you're searching na may hinahanap ka at makikita mo daw ito. Sabi dito. Pero ang iba dito, kakilala mo na siya. Yan. Yung iba dito is makikilala mo siya sa isang dating kakilala. Halimbawa, kaibigan mo, tapos nakita kayo, tapos may papakilala sa'yo. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, o kaya, halimbawa, in a travel situation, pwedeng itong tao na to is in a distance or, kasi iba dito, ibang lahi to. Either ibang lahi siya or iba yung langwahe nitong tao na to. Pwedeng ikaw, Tagalog ka, tapos siya, Bisaya, kung ano man siya, Cebuano, Ilonggo, kung ano man siya. Pwedeng Amerikano, pwedeng ibang, basta ibang lengguwahe niya. No, sa iba sa inyo. May dalawa kang anak? Iba dito dalawa yung anak, ano? Isa or dalawa. Okay. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi sa paghihiwalay na to kasi nagkaroon ng secret. Nagkaroon talaga ng secret, ate. Oo, nagkaroon ng secret. Kumbaga, nahandoon naman yung feelings in this relationship. Kaso, ang nangyari kasi dito parang napagod yung isa sa inyo, no? Nagkaroon ng pagod, may mga bagay na gusto niya munang mag-heal, gusto niya munang may gusto siyang hanapin sa sarili niya. Yan, may hinahanap kasi siya. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman dito, maaring kung nagkaroon talaga ng third party, meron ako nakikita ibang tao na meron siyang binalikan. Ganun. Sa iba naman sa inyo, isa sa kasi sa inyo, they're still reminiscing the past situation. And I want apology dito sa sitwasyon na to. Gusto niya pa rin ng union or getting together. Sa mga magkakarelasyon naman dyan, ang nakikita ko dito, isa sa inyo tahimik lang. Talaga. No? Isa sa inyo tahimik lang.
ang nakikita ko dito, handun naman yung deep feelings, handun yung pagmamahal, handun yung deep feelings, handun yung mga, ano ba to? Satisfaction or kasiyahan. Ang nakita ko rin dito is, may mga stable kasi siya, stable yung family, happy and stable. And then also may prosperity, tsaka may mga getting together no? Siguro may mga magkikita-kita na magaganap, kapamilya, ka-close relationship man yan, ganyan. Na maaring kasama kayo doon or pupunta ka doon, ganyan. O kaya may mga pupuntahan kayo na mga celebration, wedding, pag-uusapan yung wedding. Sa iba naman sa inyo, kung kayo talaga is hindi pa talaga mag-asawa, syempre you wish na sana siya na yung twin flame ko, sana siya na yung makakasama ko, ganyan, ganyan. Kung kayo naman is may mga third party, kasi 9 lang to, kung kayo is may mga, sabi ganun, kung kayo is may mga third party, doon yung sitwasyon na ito, iba yung lahi ng iba mo, na napaka-very patient mo. Either siya yung umiiwas or ikaw yung umiiwas na magkaroon ng pag-uusap dito sa sitwasyon. They try to work it out, itong relationship na ito. Doon yung nagkakaroon ng mga dissatisfaction, on and off yung action ng isa sa inyo. They feeling stuck. Doon yung naghihintay na lang ng sign. Mga ganun. No, either gusto siya kausapin or anong mangyayari in this relationship. Na doon sa point na yun. Ako nakikita dito. Sa mga sa may mga third party naman yun. Sa mga wala naman, okay naman siya, stable siya. Money po niya. Money ni Virgo. Ano ba to? Ano po ito? Money or work to, ha? Yan. Sa work mo kasi, yun din ang yun din ang related sa pera. Okay, when it comes to your money. Sa money mo, siguro na may mga, ikaw, maaring either nagsisikreto ka ng pera, or may mga lihim na pag-iimbak ng pera. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? Pero iba sa inyo, mag-ingat kayo, ha? Kasi why? Sa money mo, hindi ko alam kung madadaya ka. Kasi may taong magsisinungaling. Pwedeng mananakawan ka, or may mawawala sa'yo, o lilinglangin ka pagdating sa pera. Di ba nakita ko na yun dito kanina? Hindi ko na maalala. Yun, di ba? Kaya ingat ka na lang. No, halimbawa, sinabi sa'yo na, tulungan mo naman ako kasi wala akong ganito, ganyan. Mautang. Yung pala, hindi pala. O kaya naman basta kung paanong strategy yung gagawin niya sa'yo pagdating sa pera. Yun. O sa trabaho to, no? Sa pera mo, ate, magsasucess ba siya? Dito kasi sa sitwasyon mo, medyo weak this December of second half, no? Siguro because of tired ka rin, siguro or pwede rin na ito is meron kang nararamdaman na bigat ng loob or may sakit ka. Kaya nakikita ko yung low energy mo dito. Sa pera mo, you try to pick it balance naman yung pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Yun nga lang, nahandun yung sitwasyon na malapit ka sa tukso or may mga pwedeng matukso ka. No? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Uy, maganda yung magiging pera mo. Ang ganda ng next year mo, Maganda yung magiging next year mo. So, may mga collaboration, dealing ako na nakikita sa iyo. May makikipag-deal daw sa iyo pagdating sa pera. Or collab. Or hihingi siya ng suporta. Ganyan. Pagdating sa pera.
Or ikaw ito sa kanya. Advice po. Saan yung kapatid mo? Ano? Bibigyan mo? Advice po kay Virgo. Pwede ikaw yung magbibigay ng support, ganyan. Or ikaw yung makipag-deal. Mag-trust ka sa intuition mo, before yung advice, may mga bagay ka na hindi mo pa nauumpisahan. Virgo. Or hindi mo siya maumpisahan. Or pwedeng inumpisahan mo siya, hindi, umpisahan, hindi. Pwedeng ganon. No? O also, something need to heal. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwede rin na, yun nga, baka may sakit ka or may mga bagay na need to heal or mga need baguhin. Emotional, physical, spiritual, kung ano man yan, kung saan man yan. Also, iba sa inyo is na hindi pag-daydream, you're fantasizing, ako nakikita sa'yo, may mga darating na opportunity sa'yo, no? Also, dito sa sitwasyon mo, is may tao na magko-confess sa'yo. Lalaki. Or maybe ikaw ito sa kanya. Yan, may tao magko-confess. Also, dito is may malalaman ka raw katotohanan. Or maybe there's a truth na marireveal. Pwedeng ganun sa iba. Pwedeng iba dito is may tao na parang hindi ko alam kung ipagtatanggol niya yung sarili niya sa'yo or they want to clean yung self niya sa'yo, parang ganun. Or maybe this is you. Yan. May taong nagsisisi or there's a regret situation. Siyempre, when it comes to advice, trust your intuition. Be creative. Be idealism. Have faith, siyempre. Baguhin mo yung paniniwala mo or you need to renew yung paniniwala mo sa taas. Tandaan mo, may mga exciting opportunities na darating sa'yo in the future. Marami ang nakikita ko sa'yo. Baka this is the next year na. Kasi di ba nakita ko parang next year mga ganda yung mangyayari sa'yo. And syempre, rebirth. This is a time to revert and believe. And then also, ang sinasabi rin is, you need to follow your heart in a good situation or you need to escape or you need to getting away sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Kailangan mo daw na maging more on wiser and stronger. This time, accept all the lesson na naganap sa'yo by this 2025 and may mga bagay na need to move forward, need to release, leaving behind, and then also, palagi mong isipin, may papasok na pera sa'yo. Lagi mong iisipin may mapusulpot sa ano ko, no? Lagi mo daw iisipin na huwag kang magmadali. Alam ko naman hindi ka ganon, na you always always thinking muna, no? Nandun ka sa point na yun. Yan. Iba dito may illusion. Basta trust your gut and instinct and intuition or be patient to make a choices in life. Yun ang sabi dito. May mga responsibility na ikaw yung umaaklang, ano? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Parang, hindi mo naman responsibilidad, may mga bagay na ikaw yung nagtitake responsibilities dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Arigatou namaste, God bless.